Yo, guys, check, kamusta? Mag-a-update tayo ngayong araw. Alam niyo ba yon mga idol, yung gano'ng boses? Si Congressman Luistro yun, eh, 'di ba? Matindi ang mga news natin ngayon. Ayan, magne-news tayo ngayon mga idol. Malupit ang mga news natin mga lodix. Ano na, nagmamadali na ako ngayon, kasi tignan niyo yung ating, RSI mga idol sa, 5 minutes time frame mga lodi 'no, nasa 22 'no. Puwedeng-puwede na mga idol, puwedeng-puwede ng pumosisyon dito pero hintayin ko pa muna mga, 15. Mga 15 mga lods 'no, meron naman tayong 80 yung kinuha natin kagabi 'no, laban ko na kaya 'to, taragis yan, 'no. Pero maya-maya na medyo ano, dito sana, ito nakita niyo 'tong, point na yan sa 1.07 dito sana maganda, 'no. Sana paabutin niya diyan mga lods 'no. Ayan ang hihintayin natin para maka-position tayo. So malupit ang news natin ngayon mga idol, matindi. Malupit-lupit, maraming makakasuhan ngayon mga idol 'no, at si Senator ay si Congressman ako ay si Congressman Luis, ang lupit niya magsalita, 'no? Ni-review ko kasi yung ano niya, yung, kanyang ginawa kahapon nung nakaraan pala pinanood ko. Tuwang-tuwa ako sa boses niya 'no, talagang kakaiba siya magsalita. Ang bagal na may tono 'no. Hindi ko akalain na ang ginawa ito na mag-aano tayo, babalita tayo. Kunyari si hindi, 'wag na nga. Ayan. US revokes Iran oil license after Hormuz tanker attacks. Eto na, balik na tayo dito mga idol. At sa tingin ko nga dito na naman nagsisimula ang ating pag-downtrend dahil bakbakan na naman mga idol. No, the US is revoking a general license that allowed Iranian oil sale after calling Iran's action in the Strait of Hormuz wholly unacceptable. Sabi rito mga unacceptable para, sorry. Wholly unacceptable per Reuters. Washington warned there will be consequences, putting oil markets back on the geopolitical alert. Ako, mukhang tataas na naman ang langis natin. Pagkatapos bumaba ng mga nakaraan, eto na naman tayo, bakbakan na naman mga idol. Nako naman. Sabi nga dito mga lodi, eto na. Devastating blow to Iran mga lodi. Legit to mga lodi, inatake ng United States, no? Massive win for the United States, sabi rito. US Navy and Air Force just hammered the IRGC Command and Control Center in Bandar Abbas with multiple powerful missile strikes, sabi rito. Multiple senior IRGC commanders reportedly eliminated mga idol. Maraming commander ng IRGC ang nadeds mga lodi. Ngayon dito sa pag-atake na to, the regime o ang rehime is getting exactly what they asked for. Ito yung ano nyo, ginusto nyo to, sabi ni Trump, di ba? Ginusto nyo to, ayaw nyo makipag-ayos, so eto na kami. No mercy, America is done playing games. Ayun yung sinabi rito ni Daddy. Mga lodi, so nag-uumpisa na tayo mga idol ng bakbakan ulit sa gitnang silangan. Tama ba? Middle East. No? Ayan. Tapos mga lods, ito pa. Justin, sabi rito, the Pentagon confirmed the US military struck over 80 targets in Iran via precision strikes tonight after the regime attacked multiple civilian vessels in the Strait of Hormuz nga. No, kasi nang atake na naman sila dun, mga idol, makulit, 'Di ba? Sinabi na nga ni Trump na wag kayo mananakit, Brad, no? Wag kayong mga atake ng mga barko diyan. Nang atake sila kaya ginantian sila ng US ngayon. They release the attack video of the strike. So ito yung ni-release ng Pentagon. US force struck Iranian air defense system, command and control networks, coastal radar sites, anti-ship missile capabilities, and more than 60 Islamic Revolutionary Guard Corps small boats in and near the strait to degrade Iran's ability to continue attacking international commerce following through the international trade corridor, CENTCOM says. Ayan mga idol, no? So, bakbakan na naman tayo dyan mga idol. Kaya medyo, alam nyo na, nagkaroon tayo ng, tawag dito,
no, 'pag downtrend sa ating market, mga idol, no. So naku, mukhang bumalik na tuloy, 23 na, naging 29 na naman, hindi na naman nakatiyempo si Diablo. Makulit talaga, sayang mag-i-start kasi tayo mag-news, kaya ano, pero okay lang 'yan, mga idol, lagi namang may tyansa, 'no? Ang market lagi tayong binibigyan ng chance niyan, mga idol. Kaya kung po-position ka, dapat sigurado ka sa position mo. Dahil kung hindi ka sigurado, mauubos ang pera mo pero ang market nandiyan pa rin. Ang kapital mo limited lang pero ang market unlimited 'yan, mga idol na nagbibigay ng chance o ng tawag dito, opportunity. So, kailangan maganda-ganda yung position mo. Mas magandang mag-trade ka ng kakaunti lang pero laging panalo kesa marami pero marami ring talo, no? So, kumbaga, quality versus quantity ang laban natin ngayon sa trading, mga idol, no? So, okay lang na hindi natin 'to nakuha. Malay nyo naman, bigyan pa tayo ng isa pang chance. So, wait na lang tayo, mga idol. Ganun, no? At ito gusto ko mangyari sa Pilipinas, mga idol. Imagine sa China, mga lodi. China, sentence corrupt official to kamatayan, mga idol, no? Ayun ang parusa sa China kapag ikaw ay corrupt, no? Deads ka talaga, mga idol, no? News alert, a Chinese court has sentenced Yang Yulin, no, former executive deputy director of the administrative committee of Nanjing Development Zone in eastern China's Jiangsu province to death. Ayun ang kanyang hatol, no? For accepting bribe. The Intermediate People's Court of Changzhou City announced on Monday, July 6, according to Chinese state, akong haba pa rin ito. So, ang ano lang dito, mga lodi, 20 million, 20 billion, oh my goodness. 20 billion in bribe. Pesos to, mga lods, hindi dollar, 20 billion pesos ang kanyang suhol na tinanggap. Kaya siya ay naparusahan ng kamatayan, mga idol. Sabi nga rito, nung isa nag-comment, if this happens in the Philippines, there will be no leaders left in the government dahil lahat sila ay corrupt. Pero yung iba, flower base. Kaya may nakita ko kanina si Chis Escudero, may katabi flower base, Ano ba naman yan, mga idol, no? Alam niyo, kung papanoorin tayo ng ng kung malalaman ng mga ibang bansa yung nangyayari sa Pilipinas, mga idol, di mo alam kung matatawa, kakamot ulo sila o kung ano yung mangyayari, mga lods, no? Medyo magulo ang bansa natin ngayon. May halong entertainment, comedy, drama at acting, no? Alam niyo naman na tayo, ang ating mga kababayan, ang lupit ng idol. Tas ang daming binara kay ano, no, kay congressman, no, kasi meron siyang meron siyang gatas sa labi, mga idol. So, medyo dun siya na-bash. Sayang yung alam niyo, sa dami-dami, yung mga Pilipino talaga likas na ganun, Sa dami-dami ng mga magaganda niyang sinabi, sorry, ang napansin is yung ano niya, no, yung laway niya na sa gilid ng labi niya. Na hindi napansin o na ano yung mga sinasabi niya, Sayang yung mga sinasabi niya, mga idol, 'no? Ang kulit talaga ng mga Pilipino, 'no? So, it's more fun in the Philippines. Oh my goodness. Oh my goodness. So eto na, naku, yung dati nating nag-iisang, 'no, tao sa mundo na trilyonaryo, hindi na trilyonaryo ngayon, bilyonaryo na siya ulit, mga idol, 'no? Elon Musk net worth collapse from $1.45 trillion to 941 billion. No, laki nang nabawas sa kanya. Shedding 508 billion in a single month, no? Nagkaroon agad siya ng paper loss na 508 billion, no? Sa ano lang to, June. Malamang sa June to. Nung June, no? On Tuesday alone, he lost 62 billion in SpaceX lead 7% below its 150 IPO price. So ganoon talaga 'yan, mga idol, no? Volatile pagdating sa mga ganitong investment, mga idol, no? O kaperahan ng mga bilyonaryo, no? Bilyonaryo na rin siya ngayon, 'di ba? Tataas, bababa, ganoon talaga 'yan. Baka sa susunod, mga idol, at least na-experience na ni Elon Musk maging trilyonaryo, at pag naging trilyonaryo siya uli, hindi na bago sa kanya 'yun.
mga idol, no? At sa tingin ko makukuha at makukuha niya ulit 'yon sa mga susunod na buwan, mga lods, no? Yung mga ganyang diskarte. Pero sa ngayon, balik billionaire si Tito Elon natin, mga lodi, no? So ayan And then ito, mga lodi, ano ba 'tong news na 'to? Ito kasi sinama pa yung Ripple pero hindi talaga sa tungkol sa Ripple. Yung judge lang na humawak ng Ripple case at SEC, no, ito yung issue na 'to. Pero kung nung nakaraan, mga idol, meron tayong news sa Polymarket, 'di ba nademanda sila something like that dahil sa kung ano man yung kaso sa kanila, yung yes or no, no, na kaso nila na parang manipulate nila daw yung decision. So ito naman, lahat ngayon, no, ng prediction market may kaso. Ngayon yung Kalsi naman, mga lodi, no. Ayon sa ulat ni Eleanor Torres, tinanggihan ng judge na si Annalisa Torres mula sa SD NY o yung Southern District of New York ang kahilingan ng Kalshi, no, para sa preliminary injunction. Ano ibig sabihin nito, mga idol? Hindi pinayagan ng korte na patuloy na magbenta ang Kalshi ng mga kontrata sa sports events kasi usually doon talaga kumukuha yung Kalshi, mga lods. Sa iba yung prediction market kung talagang sa sports. Minsan lang yung pangalawa na lang yung events. No, sa sports, kunyari sino mananalo dito, sino magti-champion, ganyan. Doon yung sa talagang prediction nila. Sinabi ng judge na hindi na prement o hindi na override ng federal law yung CFTC ang batas sa pagsusugal ng New York. Ibig sabihin, maaaring ipatupad pa rin ng New York ang sarili nitong gambling laws laban sa Kalsi. No? Ano ang kasalukuyang sitwasyon? Hindi pa tapos ang kaso, magpapatuloy ito sa susunod na yugto. Motion to dismiss, ayun yung nangyari, no. Ito ay malaking dagok para sa Kalsi na kasalukuyang nakikipaglaban sa maraming estado para ipagtanggol ang kanilang prediction market. So, kahit pala sobrang trending ngayon ng mga prediction market tulad ng Kalsi, ng Poly Market, talagang marami rin silang problema. No, karagdagang impormasyon na si Judge Anis Torres ang parehong judge na humawak sa kaso ng Ripple versus SEC, kaya may koneksyon ito sa mas malalaking labanan sa regulasyon sa Amerika, pagitan ng Federal Commodities Regulatory o CFTC at ng state level gambling law. Sa madaling sabi, pansamantalang natalo si Kalsi sa New York. No? Hindi pa nila maaaring ipagpatuloy ng buo ang sports betting style prediction market doon hanggat hindi pa tapos ang buong kaso. So nalimitahan sila ngayon sa New York, mga idol, no. So grabe, no, kahit pala sobrang trending ngayon ng mga prediction market, ang dami rin pala nilang kaso, mga idol, no. So ayan. Tapos eto naman tayo. Eto naku, ang ganda nito para sa Bitcoin, mga idol. Ito ang dami, medyo solid yung news natin ngayon sa Bitcoin, mga lods. Ito, tingnan niyo to. Binance now lets Bitcoin holders earn income without selling, mga lodi. So meron ng yielding sa Binance. Binance launched BTC Yield, letting anyone holding Bitcoin earn weekly income through covered calls without touching their stock. No, kumbaga, idle, no? Naka-idle yung kanilang Bitcoin. Although sabihin na nating volatile ang BTC, pero nagkakaroon sila ng nag-earn sila diyan, mga idol, no? So, ang ganda niyan, mga lodi, sana all, mga lods, no? At sana all na may Binance. At sana hindi lang Bitcoin ang gawin nila. Syempre, unfair naman. Paano yung mga walang Bitcoin? Tulad natin. Users subscribe with BTC and receive BTCY. No, yung BTC yield siguro ibig sabihin niyan, Bitcoin yield, which tracks their position in the strategy. Binance is bringing the same income strategy Wall Street has used for decades directly to crypto users. No, meron na silang BTC yield at napakaganda niyan sa mga Bitcoin holders. Imagine, nakatambay lang yung pera mo, yung Bitcoin mo, kumikita ka. Weekly pa yun, mga idol, di ba? Without selling your Bitcoin, kikita ka. So, napakaganda niyan. At hindi lang yan, mga idol. Matindi pa rin to, mga Strike launches, yung company na Strike, Strike launches Bitcoin-backed loans that cannot be liquidated, mga lodi. Ito yung kay Jack Mallers, no? Yung company Jack Mallers, Strike, is offering loans against Bitcoin where the collateral is never sold. Kumbaga, hindi mo, kapag tama ka magbayad, parang ganyan, pag tama ka magbayad, yung leverage mo, kunyari bawa, yung Bitcoin mo, hindi yun ibebenta, hindi yun mababawasan, mga lods, no? Pwede kang mangutang
Ngayon yung leverage mo, yung Bitcoin. Even if BTC drops 80%, imagine mag-drop yung BTC ng 80%, as long as payments stay current, kumbaga nakapagbayad ka ng tama, hindi siya mabebenta mga lodi, no? Hindi siya magagalaw kung ano man yung hawak mo. You never have to sell your Bitcoin. Ganun kalupit, mga idol, no? So, ang daming favor ngayon pagdating sa Bitcoin. Wala ba sa XRP dyan? Sabagay, kahit na may ganyan, hindi ko pa rin nilalabas yung XRP ko sa sa aking Trezor sa cold wallet natin mga idol Pero good news to, mga idol, sa lahat, no? Lalo na kung mapagkakatiwalaan mo yung mga company na ipapahawak mo yung token mo. Halimbawa, dito sa Strike, meron kang 100 Bitcoin. 'Di ba? Kung ipagkakatiwala mo sa company na Strike na ilagay mo yung Bitcoin mo sa kanila para magtumubo, goods 'yun. Ganon din sa Binance. Kung ipagkakatiwala mo yung Bitcoin mo sa Binance para sila ang maghawak at mag-yield yung Bitcoin mo, goods 'yun, mga lodi. No, kasi yung cold wallet mo, ikaw yung may hawak doon, hindi mo pinapahawak sa iba, kumbaga sarili mo. Ikaw mismo ang may parang hawak mo siya sa bahay, sa wallet mo, ganun, no? Ngayon, kapag pag-yield ka na sa Binance o kaya dun sa Strike, ibibigay mo sa kanila yung Bitcoin mo and then tutubo yun. O kaya, just sa Strike naman, gagawin mo leverage yun. Parang isasanla mo yung Bitcoin mo, ganun. Ganun sa kanila. No? So, nasa inyo yan kung ipagkakatiwala nyo sa mga crypto exchange o sa ibang company ang inyong mga token na hinahawakan para kumita, no? Siyempre yung ibang mga may hawak na malalaki, kumbaga kakaltas lang sila ng halimbawa 1/4 ng Bitcoin nila. Kung mga mayayaman naman sila, papatubuin lang nila doon. Which is good din naman, no? So maganda yan mga idol. Hindi ko sinasabing pangit yun Maganda yan mga lodi, no? Good news yan sa mga gusto mag-hold. And then Bitcoin, ito good news din kasi sabi ng Wu Blockchain Bitcoin is still set for $150,000 ngayong 2026. According to Wu Blockchain, an analyst at financial giant Bernstein has highlighted that Bitcoin current downturn is far less than in previous cycle, despite widespread bearish sentiment, mga idol, no? At the same time, the firm reiterated its 2026 year-end prediction for BTC, which would see the asset mount a new all-time high of $150,000. So institution are still bullish, no? Kumbaga, yung mga malalaking institution tulad ng Blockchain at iba pa, medyo bullish pa rin sila sa Bitcoin kahit na nakikita natin ngayon ng konting downtrend. Parang ano lang to slip ups, no? Ganun naman talaga, may mga bako-bako tayo madadaanan papunta sa goal. No, parang ganoon. Pero at the end of the day, pag nakarating tayo din sa goal, mataas pa rin. Ganun yung iniisip nila. Okay? So, punta na tayo dito, mga idol. Ito, napaka-importante at dapat nyong malaman ang balita na to tungkol sa Clarity Act. Sa Monday, mga idol, no? Senate returns Monday, just 20 working days left to pass the Clarity Act before a 5-week recess until September 14. Alam nyo ba sa mga hindi nakakaalam, sa August 8, mga lodi, ayun talaga yung pinaka-recess hanggang September 14. No, 5 weeks. 5 weeks reset, recess. Ano pa tayo, nabubulol pa tayo. 5 weeks recess, mga idol, no? August 8 to September 14. So meron na lang tayong 20 days, mga idol, para maipasa ang Clarity Act. The US Senate returns on Monday, July 13, opening what could become the most critical 20-day window for US crypto regulation this year. Lawmakers have only around 20 Senate working days to get the Clarity Act across the finish line before leaving after August 7. Miss the window and the Senate is effectively gone until September 14. Pass the Clarity Act now, mga idol. Ayun yung sinasabi nila. No, kasi kung hindi may papasa to hanggang August 7, mga idol, wala na, kita-kits na lang tayo sa September 14 para mapag-usapan ulit yan, mga idol. At baka magbago na ang sentiment pag ganun. Mga lodi, ano sa palagay nyo, mga idol? Yun ang mahirap dyan, mga lodi, no? So, kailangan yan, no? Justin, eto naman, bullish na naman to sa Clarity Act, no? Another bullish on Clarity Act signal from the Clarity Act.
The SEC 2026 regulatory agenda targets July for a proposal that would establish new rules for crypto asset. SEC Chairman Paul Atkins says the goal is to make the US the crypto capital of the world by creating clear rules for crypto capital formation, tokenized securities, and on-chain markets. The proposal could include safe harbors and targeted exemption to reduce regulatory uncertainty while facilitating capital formation and innovation. While separate from Clarity Act, the proposal, reinforcement, the same direction, travel, etc. etc. Pero mga idol, no, andun na nga tayo. Gusto na talaga natin may pasayan. Pero ang pinaka-importante dyan is yung ethics na sinasabi nila, mga idol, tungkol sa mga government official na makikinabang sa Clarity Act. Ayun yung ayaw nila kasi nga nung nakita nila yung ginawa at kinita ng family Trump, mga idol, simula nang mupo ang Trump family. Yan. So, ayun yung ayaw nila mga idol So, kailangan mapag-usapan yun. So, babalik ang Senate, mga idol, sa Monday, which is July 13, tama ba? July 13, mga idol, at hanggang July 7 tayo, mga lodi, no? So, meron tayong 20 days. Ayun yung sinasabi nila. From 13 to 7, kailangan etong 3 linggo na yan, mga idol, or 4 na linggo na yan, maipasa na, mga lodi, no? Yung ating Clarity Act, mga idol. Ayun ang talagang kailangan na mangyari, mga lods. Pag hindi nangyari yan is mamumblema ang ating mga kababayan, no? Sabi nga, mga idol. So, punta na tayo dito. Ito naman, good news na to, mga idol, no? A weekend is pushing Japanese firm into Bitcoin and XRP. Japanese companies are adding BTC and XRP to their treasury to escape a sliding yen, no? Dahil bumabagsak yung yen, dito sila pupunta ngayon. Per SBI, BC Trade, some are even handing them to shareholders as perks. SBI Crypto Arm just crossed 2 million accounts, double last year. Though a big chunk of that came from folding in Bitpoint Japan, not pure new demand. Kumbaga, dahil nga dito na sila ngayon, no? Lumilipat na sila, no, sa Bitcoin and XRP, mga idol. So, syempre goods 'yan. Alam niyo yung Japan adoption talaga 'yan, mga idol ng XRP. Banks are literally racing each other to launch crypto now. Ripple, Cassis, Craddock says Mika lit the fuse in the Europe and customer demand is doing the rest. Kumbaga nangyari, yung mga bangko kasi, mga lodi, talagang sobrang gusto na nila, no? Na kahit baliktad na nga ngayon, mga idol 'Di ba nung una parang ayaw ng mga bangko, ngayon gusto na nila, mga idol, para maumpisahan na ang lahat, mga lods, no? At magtamba ka na ang crypto diyan, mga idol, no? Pag napasa na yung Clarity Act. Sabi nga nila, pag napasa yung Clarity Act, yung mga bangko magda-dive una ulo. Sino ba nagsabi nun? Si Larry Pink ata. They were diving head first, sabi, no? At papasok sila lahat sa blockchain, mga idol. So excited na lahat at gusto na lahat ng bangko. Pero ang hinihintay nila is yung clarity, yung rules, mga idol. At inumpisahan na, kumbaga sabi rito, yung Mika, sinindihan na yung Mitya. Boom! Ayun, Mika lit the fuse in Europe, sa Europe na yan. And customer demand in doing the rest. Regulatory clarity equals game changer. Ayun yung sinasabi dito, mga idol. So, ayun na yung aabangan natin, mga lods, no? So, ano naman to? Eto, sabi dito, kilala niyo ba to? Nakalimutan ko yung pangalan nito, Sabi dito, mga idol, syempre marami nagiging bullish ngayon. May mga bearish, pero sa tingin ko ngayong mga panahon na to, mas maraming bullish kaysa bearish, mga idol, no? The infrastructure Ripple build all these years is ready. Sabi rito, all banks are directly or indirectly connected. Get ready XRP 3 to 4 digits. Grabe naman yung 4 digits, mga idol. Sobrang tindi naman nun. Dollars kasi yung pinag-uusapan dito. Hindi naman pesos. 4 digits na 1,000 pesos pwede. Na idol, no? Pero yung 4 digits na sabihin na nating $1,000, mga idol, is nasa 61,000 pesos yun, mga lodi. Imagine lang kung kung meron ka lang, sabihin na nating 1,000 XRP. Kung hindi, ganun din mga 1,000 times 60,000 lang yun Diba? Pero sige, tanongin na rin natin. Baka iba yung kanyang calculation Kung meron kang 1,000
XRP at naging 1,000 ang presyo ang kulit nung tinanong pa Uy! Ano enter ko, sorry. Mali 1 million 1,000 XRP, $1,000 exactly $1 million. So meron ka ng $1 million mga idol, no? Sa PHP 58 million yung value. No, yun yan, no? Paano kung $100 lang? Paano kung ang naging presyo ng XRP. Ayan. Tingnan natin kung maintindihan niya. 1,000 meron kang $100,000 o 5.8 million pesos. Yun, no? So, ayun yung sinasabi dito. Kung magiging 100, sabi natin 3 digit, dulo-dulo lang yan yung kinuha natin. 3 digit, $100. So, meron kang 5.8 million pesos. No? At kung $1,000, meron kang 58 million pesos. Okay? Siyempre, ganyan yung mga prediction ng mga bullish, no? Ako pa rin, di pa rin nagbabago yung aking prediction simula nung... Pero yung prediction ko hindi to seryoso mga idol, no? Yung prediction ko kasi sa XRP noon is $11 to $11 to $31. Ayun lang yun sa akin no? Sabihin na natin 1,000. Meron akong kwento, meron akong 1,000 XRP. Magkano na ito pag naging 11 ang XRP. Ayan $11. Meron kang 1,000 XRP. So, meron kang $11,000. No? Siyempre, ganun yun O, 638,000 pesos. Paano kung 31? Ayan yung prediction ko lang yan Sa 1,000 XRP lang yan. O, kung 31, meron kang 1.7 million pesos, mga idol. No? So, ito yung natin. Yung, kasi ang presyo ko ganun lang. Pero hindi seryoso yun, mga idol, no? Kumbaga matagal ko ng prediction yun 11 to 31. Ayun yung aking sa XRP. Pero kung hindi siya mangyayari, di okay lang. At least kaysa naman dito sa mga prediction nila na 3 digits to 4 digits. Mga idol, tayo nga 2 digits lang, maliit pa Maliit na 2 digits So hindi tayo ganun ka OA. Pero kung mangyayari itong sa kanila, maganda rin, di ba? For us na may hawak na XRP. Pero tandaan nyo mga idol, huwag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins mga idol. I'm not a financial advisor. Do your own research, mga lodi. Okay? So, ayan ang balita natin ngayong umaga ng walang pasok na Miyerkules dito sa Caloocan, mga idol. Masyado excited yung mayor namin dito. Mga idol, na ganun sagad ng walang pasok, wala namang ulan. At bukas na uulan, saka merong pasok. Ayun sa tingin ko lang na mangyayari. Prediction yan, mga idol. No? And then, marirealize niya na sa Friday, malakas ulit ang ulan. At doon siya magdi-declare pero hindi uulan. Ganun yung mangyayari. So, kita-kits tayo mga idol mamayang gabi. So, dapat naka-subscribe kayo. Click yung notification bell para lagi yung updated. At syempre, sana like nyo yung video natin mga lord. Check nyo lahat ng link dyan sa baba description natin. Lalo na kung wala pa kayong crypto exchange. Mga lodi, andyan sa link natin sa baba. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? alright. Thank you.